Kamusta sa inyong lahat? Ako si Dr. Renato Bagani at ngayon ay ating tatalakayin ang paksang paano gamitin ng tama ang nutmeg para sa mahimbing na pagtulog ng mga senior citizen. Babala, kung ikaw ay higit sa 65 at umiinom pa rin nito bago matulog, maaring ikaw ang dahilan kung bakit nagugulo ang iyong pagtulog tuwing 2 ng umaga at hindi mo man lang namamalayan. Oo. Ang mainit na inumin bago matulog na inaakala mong nakakatulong sa iyong pamamahinga. Maaaring ito pa ang dahilan kung bakit ka nagigising. Hindi lang ngayong gabi, kundi gabi-gabi. Bilang isang doktor, nakita ko ang hindi mabilang na mga senior sa India at US na nahihirapan sa mahinang kalidad ng tulog. Madalas na pag-ihi sa gabi, pagkapagod sa umaga, habang hindi namamalayan na inuulit ang isang tahimik na pagkakamali at walang nagbabala sa kanila. Ngayon, ipapakita ko sa inyo ang isang bagay na simple, natural, at sinusuportahan ng tradisyonal na karunungan ng India, ang paano gamitin ng tama ang nutmeg upang ang iyong katawan ay huminahon, ang iyong pantog ay manatiling tahimik, at sa wakas ay makatulog ka ng mahimbing. Minsan sa loob lamang ng 3 gabi. Ngunit bago tayo magsimula, nais kong malaman kung saan kayo nanonood at anong oras na ngayon dyan. Paki-share sa comments. Nakakatulong ito upang makakonekta ako sa inyo. At kung mahalaga sa inyo ang mga natural na solusyon na angkop sa mga nakatatanda at talagang epektibo, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel na ito. Isang click lang at hindi mo mapapalampas ang susunod na video na maaring makatulong sa iyo o sa isang taong mahal mo. Magsimula na tayo. Ang iyong mas mahimbing na pagtulog ay magsisimula ngayong gabi. Maraming nakatatanda sa buong India ang may parehong tahimik na pinagdadaanan. Humihiga ka sa kama pagkatapos ng mahabang araw, patay ang ilaw, tahimik ang silid, ngunit ayaw dumating ng antok o kung dumating man, masyadong mabilis maputol. Isang kaluskos ng kurtina, isang paggalaw sa unan, at gising ka na naman, nakatitig sa kisame ng 2 ng umaga. Maari mong isipin na ito ay bahagi lamang ng pagtanda, ngunit hayaan ninyong dahan-dahan kong ipaliwanag. Hindi lang ito dahil sa edad, ito ay biyolohiya na tahimik na nagbabago sa loob ng iyong katawan. Alam ninyo, pagkatapos ng edad na 60, nagsisimulang bumaba ang produksyon ng melatonin sa ating katawan. Ang natural na hormone na tumutulong sa ating makatulog at manatiling tulog. Sinasabi ng melatonin sa iyong utak, gabi na, oras na para magpahinga. Ngunit dahil sa kakulangan nito, nalilito ang katawan. Hindi nito alam kung kailan dapat ganap na magpahinga. Kaya kahit nasa kama ka na, ang isip ay patuloy pa ring gumagana. Banayad ngunit hindi mapakali. Ito ay simula pa lamang. Pag-usapan naman natin ang pantog. Isang maliit na organ ngunit napakalakas mang istorbo ng iyong pagtulog. Habang tayo ay tumatanda, nagiging mas sensitibo ang pantog. Kahit na 150 ml pa lang ng ihi ang naipon, halos kalahating baso lang, maaari na itong magpadala ng malakas na mensahe sa utak. Bumangon ka na? Noong mas bata pa. Maghihintay ang parehong pantog, ngunit ngayon, kahit isang bulong ay nagiging alarma. Nagbabago rin ang mga bato kidneys sa paglipas ng panahon. Mas mabagal na silang mag-filter. Hindi na sila humihinto sa gabi tulad ng dati. Ibig sabihin, kahit kaunting tubig na ininom pagkatapos ng paglubog ng araw ay maaaring maging ihi pagsapit ng hating gabi. At pagkatapos, mahal na kaibigan, makikita mo ang iyong sarili na naglalakad ng nakayapak sa malamig na sahig. Muli,
May isa pang tahimik na salarin ang iyong presyo ng dugo. Sa gabi, ang malusog na katawan ay dahan-dahang nagpapababa ng presyo ng dugo upang suportahan ang malalim na pamamahinga. Ngunit sa mga nakatatanda, ang ritmong ito ay maaaring masira. Maaaring biglang tumaas o bumaba ang presyo ng dugo habang natutulog ka at nararamdaman ng utak ang panganib. Nagiging alerto ito kahit hindi mo namamalayan. Ang iyong pagtulog ay nagiging mas mababaw, napuputol, at hindi mapakali. Maaari mong itanong kung bakit kahit pagkatapos ng 7 o 8 oras sa kama, pagod ka pa rin paggising. Ang sagot ay nasa mga yugto ng pagtulog, lalo na ang tinatawag na REM at Deep Entry Sleep. Ito ang mga yugto kung saan nag-aayos ng memorya ang iyong utak, nagpapagaling ang iyong mga kalamnan, at nagre-reset ang mga hormone. Ngunit pagkatapos ng 65, madalas na naiipit ang katawan sa mababaw na tulog. Maaaring tulog ka ng maraming oras ngunit hindi tunay na nagpapahinga. At nariyan din ang mga emosyonal na pasanin, ang stress sa pamamahala ng kalusugan, ang sakit ng pangungulila sa isang tao, o ang tahimik na discomfort ng tumatandang buto, sakit sa likod, paninigas ng tuhod, tensyon sa balikat, lahat ng maliliit na bagay na lumalakas sa gabi. Kahit hindi mo ito direktang napapansin, nararamdaman ito ng iyong katawan at ang utak na laging alerto. Ay pinapanatili kang bahagyang gising, ngunit narito ang pag-asa. Dahil lamang sa nagaganap ang mga pagbabagong ito, ay hindi nangangahulugang wala kang magagawa. Kapag naunawaan mo na ang bagong wika ng iyong katawan, maaari mong matutunang suportahan ito sa ibang paraan. Maaari kang mag-adjust ng maliliit na gawi. Ang iyong inumin sa gabi, ang iyong oras ng pagtulog, ang ilaw sa iyong silid tulugan, at dahan-dahang gabayan ang iyong katawan pabalik sa ritmo. Tulad ng sinabi sa akin ng isang mabait na kaluluwa mula sa Kochi. Dr. Renato Bagani, hindi ko alam kung bakit nawawala ang aking tulog. Ngunit nang pakinggan ko ang aking katawan tulad ng sinabi mo, natagpuan ko itong muli. Isang mapayapang gabi sa bawat pagkakataon. Kaya kung ang tulog ay nawawala sa iyo, alamin mo ito. Hindi mo ito kasalanan. Ito ay isang pagbabago lamang at sa pag-aalaga, maari itong maibalik. Magpatuloy tayo ng magkakasama, hakbang-hakbang. Nutmeg Joyful, ang sinaunang spice na may mga katangiang pampakalma sa nerbiyos. Sa maraming kusinang Indian, mayroong isang maliit na bilog na spice, tuyo, kayumanggi, at madalas nakakalimutan, na kilala bilang jifal o nutmeg. Karaniwan itong idinaragdag ng kurot-kurot sa kheer, halwa, o mainit na gatas. Karamihan para sa amoy nito, minsan para sa lasa. Ngunit ang hindi alam ng karamihan sa mga nakatatanda ay ang sinaunang spice na ito ay nagtataglay ng mga makapangyarihang lihim. Lalo na para sa mga nahihirapang matulog. Sa Ayurveda, ang nutmeg ay ginagamit na sa loob ng maraming henerasyon hindi lamang bilang pampalasa, kundi bilang gamot para sa isip at tiyan. Kilala itong nagpapababa ng vata imbalance, ang hindi mapakaling enerhiya na nagdudulot ng labis na pag-iisip, pagkabalisa at mababaw na tulog. Ang jifal ay itinuturing na pampainit, pampakalma at lubos na nakapagpapakalma kapag ginamit sa tamang dami at sa tamang oras. Kung ikaw ay laging gising sa gabi na iniisip ang nakaraan o nag-aalala tungkol sa kinabukasan, ang nutmeg ay maaaring mag-alok ng tahimik na ginhawa. Hindi ito sleeping pill,
Hindi ito droga, ngunit kapag ginamit ng maayos, dahan-dahan itong sinusuportahan ang iyong nervous system, pinapakalma ang digestive tract, at tinutulungan ang utak na bumagal. Ngayon, tingnan natin ang agham sa likod nito. Ang nutmeg ay naglalaman ng dalawang natural na compound, ang myristicin at elemicin. Ito ay mga banayad na pampakalma. Nakikipagtulungan sila sa mga neurotransmitter ng iyong utak upang pabagalin ang aktibidad ng nerbiyos, lalo na sa gabi. Isipin mo sila na parang malambing na musika, hindi sapat na malakas para patulugin ka agad, ngunit sapat na nakakakalma para tulungan ang iyong utak na mag-relax. Kapag kumonsumo ka ng nutmeg sa maliit na dami, mas mababa sa 1/4 kutsarita, maaari itong magtaguyod ng natural na antok. Pinapahusay din nito ang produksyon ng melatonin ng katawan, ang sleep hormone na nagsasabi sa iyong utak na oras na para magpahinga. Ito ay lalong kapaki-pakinabang para sa mga nakatatanda dahil natural na bumababa ang antas ng melatonin pagkatapos ng edad na 60. Maraming tao ang nagmamadaling bumili ng mga tableta ng melatonin, ngunit tahimik na ipinapakita sa atin ng Ayurveda kung paano maaaring suportahan ng nutmeg ang parehong function ng walang gamot. Ang pinaka-epektibong paraan upang gamitin ang nutmeg ay kasama ng mainit na gatas na mainam inumin 30 hanggang 45 minuto bago matulog. Ang gatas, ayon sa Ayurveda, ay pampalusog sa utak at nakakatulong pakalmahin ang Vata dosha kapag ito ay mainit at may pampalasa. Sa pamamagitan ng pagsasama ng Jifal sa mainit na gatas at pagdaragdag ng isang patak ng pulot pukyutan o isang kurot ng luyang dilaw haldi, lumilikha ka ng isang inuming pampatulog na nagpaparelax sa isip at katawan. Hayaan ninyong ibahagi ko ang kwento ni Lataji, isang Hakti-Sedo taong gulang na babae mula sa Mumbai. Sinabi niya sa akin, "Dr. Renato Bagani, 3 beses akong nagigising gabi-gabi. Minsan hindi ko man lang alam kung bakit ako hindi mapakali. Sinubukan niya ang sleeping pills minsan, ngunit nag-iwan ito sa kanya ng pakiramdam na groggy sa umaga. Pagkatapos, iminungkahi ng kanyang manugang, Jifal Dude, gatas na may nutmeg, gabi-gabi. Kumukuha siya ng isang kurot ng ginadgad na nutmeg, inihahalo sa isang tasa ng mainit na gatas, at dahan-dahang iniinom habang nakaupo sa kanyang kama. Sa loob ng 3 gabi, napansin niya ang pagbabago. Hindi na nagkakarera ang kanyang isip. Ang kanyang mga paa at kamay ay naramdamang mas mabigat sa mabuting paraan. Nagsimula siyang matulog ng 5. Minsan 6 na oras nang hindi nagigising, isang bagay na hindi niya naranasan sa loob ng maraming taon. At paggising niya, mas magaan ang kanyang pakiramdam. Mas malinaw, hindi tulad ng dati na parang puno ng ulap ang kanyang ulo. Ang kwento ni Lataji ay hindi bihira. Nakakita ako ng mga katulad na kwento mula sa Hyderabad hanggang Jaipur. Mga taong nakaramdam na kinalimutan ng modernong medisina na sa wakas ay nakahanap ng ginhawa sa pamamagitan ng simpleng karunungan. Ngunit narito ang isang mahalagang bagay na dapat mong malaman. Ang nutmeg ay makapangyarihan at dapat gamitin ng maingat. Huwag isipin na mas marami ay mas mabuti. Ang pag-inom ng sobrang Jifal, higit sa 1/4 kutsarita, ay maaring magdulot ng pagkahilo, pagduduwal, at kahit na mga guni-guni sa ilang tao. Hindi ito isang pampalasa na dapat pag-eksperimentuhan. Ito ay tulad ng isang matandang kaibigan mabait kapag iginagalang, nakakasama kapag inaabuso. Huwag kailanman inumin ang nutmeg ng direkta sa tubig o nang walang laman ang tiyan.
Palaging isama ito sa mainit at masustansyang pagkain tulad ng gatas, dinurog na saging o oats porridge, at laging may moderasyon. Kung ikaw ay umiinom ng gamot para sa pagtulog o pagkabalisa, kausapin ang iyong doktor bago idagdag ang nutmeg sa iyong routine sa gabi. Ngayon, kung ikaw ay isang taong hindi gusto ang gatas, may iba pang banayad na paraan upang gamitin ang Gifal. Maaari kang gumawa ng langis na may nutmeg. Ihalo sa sesame oil o almond oil at gamitin itong pangmasahe sa talampakan bago matulog. Ang paraang ito, na kilala sa Ayurveda bilang padabhyanga, ay nagpaparelax sa mga nerbiyos at naghihikayat ng sirkulasyon na ginagawang mas madaling makatulog ng natural. Kahit na isang bahagyang pagpahid ng Gifal paste sa noo o sentido ng may pag-iingat ay maaaring magdulot ng pakiramdam ng kapanatagan. Kaya, mahal na kaibigan, kung ang iyong mga gabi ay mahaba at hindi mapakali, kung ang iyong mga iniisip ay hindi tumitigil at nakakalimutan ng iyong katawan kung paano magpahinga, marahil oras na upang ibalik ang isang simple at pinagkakatiwalaang sangkap mula sa kusina ng iyong lola. Ang nutmeg ay hindi gagana ng magdamag tulad ng isang tableta. Ngunit bigyan ito ng 3 gabi may pananampalataya, may pasensya, may pag-iingat. Dahan-dahang inumin ang iyong gatas, magdasal, huminga ng malalim. Maaari mong matuklasan na ang tulog ay nagsisimulang bumalik, hindi bilang isang pakikibaka, kundi bilang isang matandang kaibigan na dahan-dahang kumakatok sa iyong pinto. Dahil sa yugtong ito ng buhay, hindi mo kailangan ng malakas na gamot. Kailangan mo ng tamang ritmo, tamang pagkain, at tamang pag-aalaga. At minsan, ang landas patungo sa mas mahimbing na pagtulog ay nagsisimula hindi sa ospital, kundi sa iyong kusina sa isang tahimik na kurot lamang ng nutmeg. Tingnan natin ngayon kung paano ito ihanda sa bahay, hakbang-hakbang. Kung ikaw ay higit sa 60 at nahihirapang makatulog o nagigising ng paulit-ulit sa gabi, hindi ka nag-iisa. Libo-libong nakatatanda sa buong India ang tahimik na nakakaranas ng parehong bagay pabiling-biling, naghihintay ng pahinga na hindi kailanman lubos na dumarating. Ngunit paano kung sabihin ko sa iyo na ang isang maliit na natural na gawi, isang beses lamang sa isang araw, ay maaaring makatulong na gabayan ang iyong katawan pabalik sa mapayapang pagtulog. Ngayon ay ipapakita ko sa iyo ang 3 banayad at subok na paraan upang gamitin ang nutmeg o Gifal upang pakalmahin ang iyong mga nerbiyos at mapabuti ang pagtulog. Ang mga pamamaraang ito ay simple. Hindi nila kailangan ng gamot, walang makina. Kailangan lang ng kaunting pagiging consistent at pag-aalaga. Isa-isahin natin silang talakayin. 1. Gatas na may nutmeg Joyful Dude, ang klasikong pampatulog sa loob ng maraming henerasyon sa mga tahanan sa India. Ang isang tasa ng mainit na gatas bago matulog ay simbolo ng pag-aalaga. At kapag nagdagdag ka ng isang kurot lamang ng sariwang ginadgad na nutmeg, ang lumang tradisyong ito ay nagiging isang mabisang suporta sa pagtulog. Upang ihanda ito, kumuha ng isang tasa ng maligamgam na gatas ng baka. Hindi masyadong mainit, hindi malamig, at magdagdag ng 1/8 hanggang 1/4 kutsarita ng nutmeg powder. Maaari ka ring maghalo ng 2 hanggang 3 patak ng purong pulot pukyutan kung gusto mo ng banayad na tamis. Haluing mabuti at dahan-dahang inumin. Inumin ang gatas na ito mga 40 minuto bago matulog. Mainam na habang nakaupo ng mahinahon ng walang TV o telepono sa kamay, ang nutmeg
tulad ng ibinahagi natin kanina, ay naglalaman ng myristicin na natural na nagtataguyod ng antok at ang gatas ay sumusuporta sa nervous system. Ang init ng inumin ay nagpapahiwatig sa iyong katawan na oras na ng pagtulog, tulad ng pagpatay ng ilaw sa isang silid. Kung sanay kang uminom ng tsaa o gatas na may luyang dilaw sa gabi, madali lang itong palitan. Palitan lang ang iyong panggabing tsaa ng gatas na may nutmeg sa loob ng 3 gabi at obserbahan ang pagkakaiba. 2. Nutmeg na may saging. Para sa mga hindi umiinom ng gatas. Ang ilang mga nakatatanda ay hindi hiyang sa gatas. Maaari itong magdulot ng pamamaga ng tiyan o simpleng hindi nila gusto ang lasa. Para sa kanila, mayroong isang masarap at epektibong pagpipilian nutmeg na may saging. Ang saging ay mayaman sa potassium at magnesium na nagpaparelax ng mga kalamnan at nagbabawas ng mga pulikat sa gabi. Ang nutmeg, tulad ng alam mo na, ay sumusuporta sa melatonin at nagpapakalma sa isip. Magkasama. Gumagawa sila ng isang nakapapawing pagod na merienda na nagtataguyod ng pahinga. Kumuha ng kalahati ng isang hinog na saging. Dahan-dahang durugin ito gamit ang isang kutsara at magdagdag ng maliit na kurot ng nutmeg powder, mga 1 o 10 kutsarita. Kainin ito bandang 4 hanggang 5 ng hapon, hindi masyadong gabi. Ito ay nagbibigay daan sa iyong katawan na maabsorb ang mga sustansya at huminahon bago pa man dumating ang oras ng pagtulog. Kung mayroon kang diabetes, kumonsulta sa iyong doktor tungkol sa timing at dami. Ngunit para sa karamihan ng mga senior, ang banayad na kombinasyong ito ay gumagana ng mahusay, lalo na kapag mababa ang gana sa gabi ngunit kailangan ng tulog. 3. Masahe. Gamit ang langis ng nutmeg. Isang pampakalmang ritual para sa paa at leeg. Kung hindi angkop sa iyo ang pagkonsumo ng nutmeg o kung gusto mong pagsamahin ang panloob at panlabas na pamamaraan. Subukan ang isang simpleng masahe gamit ang langis ng nutmeg sa Ayurveda. Ito ay kilala bilang padabhyanga. Ang masahe sa paa at ito ay lubos na nakapagpapakalma para sa buong nervous system. Upang ihanda ang langis, kumuha ng isang kutsara ng sesame oil o almond oil at ihalo ang 2 hanggang 3 patak ng nutmeg essential oil. Maaari mong bahagyang painitin ang langis sa pamamagitan ng paglalagay ng mangkok sa mainit na tubig sa loob ng ilang minuto. Ngayon, umupo sa iyong kama o sa isang malambot na upuan. Ipahid ang langis sa talampakan ng iyong mga paa. Gumamit ng mabagal at pabilog na mga galaw gamit ang iyong hinlalaki, lalo na sa base ng mga daliri sa paa, sa gitna ng talampakan, at sa sakong. Gawin ito ng mga 5 hanggang 7 minuto bawat paa. Kung gusto mo, maaari ka ring magpahid ng ilang patak ng parehong langis ng dahan-dahan sa likod ng iyong leeg. Ang amoy ng nutmeg ay mainit, earthy, at nakapagpapakalma. Nakakatulong itong patahimikin ang isip at nagpapahiwatig sa utak na tapos na ang araw. Pagkatapos ng masahe, magsuot ng medyas na cotton upang mapanatili ang init at hayaang magpahinga ang iyong mga paa ng walang stimulation. Ang ritual na ito, kapag ginagawa gabi-gabi, ay maaring maging isang sagradong sandali ng pag-aalaga sa sarili. Ikaw lang, ang iyong hininga at kapayapaan, napakahalaga ng timing. Lalo na pagkatapos ng edad na 60 kung kailan nagiging mas sensitibo ang ating body clock. Ang nutmeg ay pinakamahusay na gumagana kapag ginamit pagkatapos ng 8:00 ng gabi. Kapag nagsisimulang bumaba ng natural ang core temperature ng katawan, ito ang oras kung kailan nagsisimula ang produksyon ng melatonin at naghahanda ang nervous system para sa pahinga.
Pakitandaan, huwag gumamit ng nutmeg ng higit sa 1 beses sa isang araw at huwag itong ihalo sa mga sleeping pills o malalakas na pampakalma maliban kung aprobado ng iyong doktor. Ang mas marami ay hindi mas mabuti. Ang kapangyarihan ng nutmeg ay nasa subtleness nito. Si Mr. Ravi ay isang retiradong bank officer na nakatira kasama ang kanyang asawa at mga apo sa Pune. Sa loob ng mahigit 1 taon, nagigising siya ng 3 hanggang 4 na beses gabi-gabi, minsan para umihi, minsan dahil lang sa hindi mapakali. Sinubukan niya ang chamomile tea, mga over-the-counter na sleep aid, kahit yoga, ngunit walang nagdulot ng pangmatagalang pagbabago. Pagkatapos, sa payo ng kanyang family doctor, sinimulan niya ang isang simpleng routine tuwing gabi. Naghanda siya ng langis ng nutmeg at sinimulang imasahe ang kanyang mga paa tuwing gabi pagkatapos magsipilyo. Sa unang gabi, medyo mas mahimbing ang kanyang tulog. Pagsapit ng 3 gabi, 1 beses na lang siyang nagising. At pagkatapos ng 7 araw, iniulat niya na natutulog siya mula 10:00 ng gabi hanggang 5:30 ng umaga nang hindi nagigising kahit 1 beses. Sinabi niya sa akin, "Dr. Renato Bagani, akala ko nakalimutan na ng katawan ko kung paano matulog, pero ngayon parang naaalala na niya ulit." Mas nagniningning ang kanyang mga mata, mas matatag ang kanyang mga hakbang, at nagsimula ang kanyang mga umaga ng may tahimik na kumpiyansa. Minsan, sa kabila ng pagsunod sa lahat ng tamang hakbang, maaari mong maramdaman na hindi ka tinutulungan ng nutmeg na makatulog ng mas mahusay. Inihahanda mo ang mainit na gatas. Iniinom mo ito bago matulog. Tahimik kang naghihintay. Ngunit ayaw pa ring dumating ng antok. Ito ay maaring maging nakakadismaya, kahit nakakainis. Lalo na kapag ang iyong intensyon ay napaka-sincere. Ngunit hayaan ninyong sabihin ko ng marahan. Maaaring hindi ang nutmeg ang nabigo. Maaaring ito ay isang maliit na gawi na tahimik na nakakasagabal sa epekto nito. Isang gawi na maaaring baguhin. Tuklasin natin ngayon ang 5 karaniwang pagkakamali na pumipigil sa nutmeg na gumana ng maayos at kung ano ang maaari mong gawin sa halip. 1. Pag-inom ng nutmeg pagkatapos mismo ng mabigat na hapunan. Sa maraming tahanan sa India, ang hapunan ay isang selebrasyon. Kanin, sabzi gulay, curd, marahil isang piraso ng matamis o pritong papad sa gilid. Kapag kumain ka ng isang buong plato, ang iyong tiyan ay nakatuon sa pagtunaw. Ang enerhiya ng katawan ay ganap na napupunta sa pagproseso ng pagkain. Kung iinom ka ng gatas na may nutmeg kaagad pagkatapos ng ganitong pagkain, maaaring hindi ito maabsorb ng maayos ng katawan. Sa halip na pakalmahin ang iyong sistema, maaaring manatili lamang itong mabigat sa tiyan at mawala ang epekto. Bigyan ang iyong katawan ng maikling pahinga. Hindi bababa sa 45 minuto pagkatapos ng hapunan, bago inumin ang iyong inuming nutmeg. Ang maliit na agwat na ito ay nagbibigay daan sa panunaw na magsimula at mas banayad na tumugon ang iyong nervous system sa spice. 2. Paghahalo ng nutmeg sa kafeina sa gabi. Maraming nakatatanda ang nasisiyahan sa isang maliit na tasa ng tsaa o kape sa gabi. Minsan kasing huli ng 7 o 8 curly hardwood ng gabi. Ito ay komportable, familiar, isang bagay na ginagawa mo na sa loob ng mga dekada. Ngunit narito ang hamon, ang kafeina ay nakakapagpagising. Pinapabilis nito ang tibok ng iyong puso at inaantala ang produksyon ng melatonin. Kung iinom ka ng nutmeg pagkatapos ng kafeina, para mo na ring sinasabi sa iyong utak ang dalawang magkasalungat na bagay, gumising ka at matulog ka ng sabay.
Hindi kayang pakalmahin ng nutmeg ang isang sistemang tumatakbo pa rin ng mabilis dahil sa tsaa o kape. Kung maaari, itigil ang kafeina pagkatapos ng trek susubaluro ng hapon. Bigyan ng nutmeg ng isang mapayapang pundasyon upang gumana. Kahit ang isang pagbabagong ito ay maaaring makatulong sa katawan na lumipat mula sa pagiging alerto patungo sa pahinga ng mas maayos. 3. Pag-inom ng masyadong maraming tubig. Pagkatapos ng rules ng gabi, maaaring narinig mo na ang payong ito dati. Huwag uminom ng tubig ng gabi na. At gayon paman, maraming senior ang patuloy na umiinom ng tubig, herbal tea, o sopas pagkatapos ng 7 o 8 kilter ng gabi. Iniisip na ito ay mabuti para sa panunaw. Ngunit narito ang totoong nangyayari na nanatiling aktibo ang iyong mga bato at napupuno ang iyong pantog habang nagsisimula ka palang matulog. Kahit na ginagawa ng nutmeg ang trabaho nito, maaaring gisingin ka ng iyong pantog pagsapit ng 2 ng umaga. Sa halip, mag-hydrate ng maayos sa unang kalahati ng araw, mula umaga hanggang hapon. Pagkatapos ng 10 ng gabi, dahan-dahang bawasan ang iyong mga likido. Ilang higop lamang kung nauuhaw ka, wala nang iba pa. Sa ganitong paraan, tinutulungan ka ng nutmeg na matulog ng mahimbing at hindi iistorbohin ng iyong pantog ang pahinga sa gabi. 4. Pagkalimot sa kahalagahan ng isang tahimik na kapaligiran sa pagtulog. Ang nutmeg ay hindi isang magic spell. Kailangan nito ng suporta, lalo na mula sa iyong paligid. Kung ang iyong silid-tulugan ay maliwanag, maingay, o masyadong mainit sa ilalim ng mabibigat na kumot, hindi lubos na makakapag-relax ang iyong nervous system. Ang sobrang liwanag ay humaharang sa melatonin. Ang sobrang ingay ay nagpapanatiling alerto sa utak. Ang makapal na sintetikong kumot ay maaring mag-overheat sa katawan, na lumilikha ng discomfort at banayad na pagkabalisa. Subukan ang mga simpleng hakbang na ito, hinaan ang mga ilaw. Bawasan ang ingay at gumamit ng cotton na bedsheet at magaang kumot. Kahit na ang mga maliliit na pagbabagong tulad nito ay nagpapahiwatig sa katawan na dumating na ang gabi at mas lumalakas ang epekto ng nutmeg. 5. Masyadong maagang pagsuko. Hindi pagiging consistent ng hindi bababa sa 3 gabi. Ito marahil ang pinakakaraniwang pagkakamali sa lahat. Maraming nakatatanda ang sumusubok ng nutmeg 1 beses o 2 beses, at kapag hindi sila nakakita ng agarang resulta, humihinto na sila. Ngunit ang iyong katawan, lalo na pagkatapos ng 60, ay nangangailangan ng oras upang mag-adjust. Ang nutmeg ay gumagana ng banayad, hindi tulad ng isang sleeping pill na pumipilit sa antok. Nagtatayo ito ng ritmo, nagbabalanse ng mga hormone, at sinasanay ang iyong nervous system. Ito ay nangangailangan ng hindi bababa sa 3 hanggang 5 gabi, kaya pakiusap, huwag mawalan ng pag-asa, manatiling consistent, magtiwala sa proseso, nakikinig ang iyong katawan. Kahit na mabagal ang pagbabago, mahal na kaibigan, kung hindi pa gumagana sa iyo ang nutmeg. Hindi ito nangangahulugang hindi na ito gagana kailanman. Maaaring nangangahulugan lamang ito na isang maliit na bagay ang kailangang baguhin, isang timing, isang inumin, isang kumot, o kaunti pang pasensya. Hindi ka masyadong matanda para makatulog ng maayos. Hindi ka pa huli para magsimulang muli. Hayaan itong maging iyong banayad na paalala. Naaalala pa ng iyong katawan kung paano magpahinga, at sa kaunting tulong, mahahanap nito ang daan pabalik. Magpatuloy tayo ngayon sa huling bahagi. Isang mensahe ng pampalakas ng loob
mula sa isang taong nakahanap ng kapayapaan sa pamamagitan ng isang maliit na pagbabago. Mahal na nakatatanda. Bago natin tapusin ang pag-uusap na ito, nais kong ipaalala sa inyo ang isang bagay na napakahalaga. Ang nutmeg ay hindi gamot. Hindi ito nilayon upang pilitin ang iyong katawan na matulog tulad ng isang tableta. Hindi ito narito upang labanan ang iyong edad o iparamdam sa iyo na ikaw ay sira. Ang nutmeg ay isang tahimik, natural na suporta, isang katulong na nagpapakalma sa iyong mga nerbiyos, nagpapagaan ng iyong mga iniisip, at dahan-dahang nagsasabi sa iyong utak, ligtas ka na ngayon, maaari ka nang magpahinga. Minsan, iyon lang ang kailangan ng ating katawan, hindi isang malaking pagbabago, hindi isang mahigpit na routine, isang maliit na gawi lamang na inuulit ng may pagmamahal at pasensya. Isang mainit na tasa ng gatas, isang mabagal na masahe sa paa, isang malambot, mapayapang oras ng pagtulog, at dahan-dahan ng walang pressure, nagsisimulang makaalala ang iyong katawan, ang isip ay nagiging mas tahimik. Ang pantog ay nananatiling kalmado, at ang umaga ay dumarating hindi nang may kabigatan, kundi nang may liwanag. Nararamdaman mo ito sa iyong dibdib. Nararamdaman mo ito sa iyong mga binti. Ang kagalakan ng paggising na sariwa na parang ang gabi ay tunay na pag-aari mo. Kaya't marahan kong sinasabi ito sa inyo. Hindi ninyo kailangang magdusa mula sa mahinang kalidad ng tulog magpakailanman. Hindi ninyo kailangang tanggapin ang mga sirang gabi bilang kabayaran sa pagtanda. May mga paraan upang matulungan ang inyong katawan. May mga ritmong muling matutuklasan. At ang nutmeg na ginamit ng matalino ay maaaring ang iyong unang hakbang sa paglalakbay na iyon. Kung handa ka nang subukan ito ngayong gabi, hindi nang may takot kundi nang may tahimik na pag-asa. Pakitype ang salitang pag-asa sa comments sa ibaba. Hayaan itong maging iyong maliit na pangako sa iyong sarili. Hayaan din itong maging isang senyales sa iba na tahimik na naghahanap tulad mo. At kung may kilala ka, isang kaibigan, isang kapitbahay, isang pinsan, o ang iyong partner sa buhay na nagigising ng masyadong maaga o nahihirapang matulog ng mahimbing, pakishare ang video na ito sa kanila. Maaaring nag-aalok ka sa kanila ng regalo ng kaginhawahan. Ang tulog, aking kaibigan, ay hindi isang luho. Ito ay isang karapatan na naaalala pa ng iyong katawan. Sama-sama tayong gumawa ng isang maliit na hakbang patungo sa mapayapang mga gabi. Mabuhay po kayo.